Meron kaming 2-in-1 program para sa mga bata. Pinapakilala namin ang Mila. Ang teorya ni Howard Gardner tungkol sa multiple intelligences ay nagpapakita na hindi lamang tungkol sa tradisyonal na akademikong talino ang mahalaga. Mayroong iba't ibang anyo ang katalinuhan na dapat ding bigyang pansin at palakasin sa edukasyon. Bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, logical, linguistic, naturalist, visual spatial, musical. Ang aming programa sa Emirates Education Center ay nagtataguyod ng pag-unlad sa iba't ibang uri ng katalinuhan ay isang magandang hakbang tungo sa pagpapabuti ng edukasyon at pagpapalawak ng kakayahan ng mga mag-aaral. We are inviting our kabayan parents dito sa Dubai to enroll their child in our program, MILA, Multiple Intelligence Learning Approach. Mga kabayan, hanap mo ba ay affordable yet quality beauty salon services? At take note, may free salon services pa. Introducing ang bagong bukas na Primera Beauty Salon in Al Riga, Dubai. Meron silang monthly salon party and affiliate membership. Ang kanilang monthly salon party is an exclusive party every second Wednesday of the month. May free snacks and drinks na, may super crazy offers pa. Save up to 180 dirhams with the 3 different packages. At ito na, enjoy free salon services sa kanilang affiliate membership. Just spend 500 dirhams of their salon services para ma-qualify. Just refer a friend or for personal use. Get 20 points from their selected major services and get 10 points from the selected minor services. Just earn 100 points and enjoy free Moroccan bath with body massage. Alamin din ang kanilang special packages na super affordable para sa automatic membership. Save up to 180 dirhams pa. Kaya mga kabayan, what are you waiting for? Book your appointment today sa Primera Beauty Salon. Alright, hello guys, good evening again. Ayan, isang masayang Business Blueprint Monday night sa inyong lahat. At ready tayo, no? Kita mo ha. Ito ang sinasabi natin, no? Partner Junie, na talagang unscripted pa talaga itong ano natin. Kita mo naman, buo dyan, no? Pero ayan, masayang Lunes na naman ang ating talakayan ngayon, ang ating uncut, unscripted, unbiased, syempre real talk lang tayo. And no holds barred. At saka syempre hindi rin natin alam kung saan ang ating venue at saka location kasi paiba-iba siya. Marami talaga tayong studio. Oo. Anyway, para sa mga viewers po natin, ito guys, no, ito yung pinakahihintay nyo ng lahat. Finally natuloy din. Yes. Kasi nga diba, we are discussing here about opening a business in UAE. Syempre, ang special guest natin tonight ang makakatulong sa atin para maintindihan natin what are the requirements needed if you wanted to open yung mga business license mo and other licenses na involved sa bawat business operation na meron ka. Oo, totoo. Diba? Tama. At saka syempre lahat po ng mga manunod ngayon sa ating Business Blueprint, pakishare na po ng ating live dun sa mga alam ninyong kailangan nilang malaman kasi yung iba mahiyain. Ayaw nila magtanong. So i-share nyo itong ating live para baka may mga questions sila. Kung ayaw naman nila mag-comment, i-message lang nila tayo sa Business Blueprint at sasagutin niya ng guest natin at kami rin. Oo, correct yun. Kasi syempre kasi ito, no, sa mga nagbabalak dyan na magbukas ng kanilang negosyo, ang tanong lagi is, di ba Miss V, parang teka, ano ba, mainland ba ako or free zone? Ayan. Mas makakamura ako dito, pero ano ba talaga kapag free zone company ka? Ano naman kapag mainland company ka? Or how about, kasi sinasabi ng iba kapag nag-apply kasi ako ng trabaho or mabigyan ako ng visa na under free zone, hindi na daw kailangan ng contract verification. May mga ganun-ganon. And siyempre pag-uusapan din natin, aside from business contract or business license,
ano pa yung mga kasama na pwede mo pang kunin? Kasi hindi naman pwedeng license lang, di ba? Oo. At saka office, isipin nila, ganyan, yes, importante yan. Kaya unang-una nga dyan, naku, yung mga kasama natin, dyan, lahat ng katanungan ninyo, sasagutin ngayon, live na live. At kung gusto nyong malaman, para baka sabihin nila, itong dalawang doon, they are not really experienced naman to discuss. No? So, nagbitbit talaga tayo ng experience na makakasama natin ngayon ang ating easy way na kapamilya para malaman nila. Correct. At mabigyan linaw yung kanilang agam-agam dyan kung ano saan sila kukuha ng visa. So, pwede both. Pwede kang mag-prison, pwede kang mag-mainland. So, depende sa'yo. Yun ang sinasabi nga ng guest natin. Yan, correct. At saka syempre, since may mga ongoing promotions naman sila from now and then, then maybe it's about time no na ma-enjoy nyo rin ang discount coming from them. Yan, so at least yung tabayanan yung lahat ngayon guys. So, magbabalik tayo with just one commercial. Ayan, pag-uusapan muna natin syempre unang ismi. Ano nga ba yung mga reason bakit maganda magbukas ng business dito sa UAE? Yes. So, magbabalik tayo. What are some good reasons to start a business in the UAE? Strategic location, business-friendly environment, diverse economy, infrastructure and connectivity, thriving tourism industry, global talent pool, world-class free zones, political stability, access to funding, and quality of life. I am Prince M, and this is Business Blueprint. Alright, so we are back. Ayan, maraming salamat syempre sa ating segment host. Business Blueprint. Thank you so much, Prince M. Ayan. Ano yun, on the spot yun, guys, ha? Oo, lakas makatalino. Oo. So, syempre, bago ang lahat, before we discuss about mga business license agad, alamin muna natin, okay ba talaga na magnegosyo ang isang Pilipino dito sa UAE? So, aside from sa list na binanggit ni Prince kanina, ikaw, Miss V, ano yung mga personal reasons mo why did you open some businesses? Nako, kung reasons lang naman marami, no? Una-una na, parang ano yan, naghahanap ka din ng work before. There's a greener pasture dito sa atin, no? So, from being empleyado, nako, malaki yung ating opportunity na makapagtayo ng business. Kasi una-una, parang ang dali-dali lang magtayo ng business dito sa UAE, no? Tsaka napakagandang location din ito, katulad nung na-mention kayo ni Prince M na napakagandang location ng UAE. Kasi para sa information ng iba, ngayon mo din lang ulit marinig ko sa akin, nagugulat ka, no? Ang Dubai mainly po talaga ay business hub. So from here, pwede nang mag-connect to other countries. Like kung Europe siya, dito na siya lahat nagsisimula. Kaya marami dito ang mga warehouses dito sa Dubai. Hindi lang Dubai, buong UAE, may mga warehouses tayo yan. So magandang location. Ikaw ba? Bakit ka nagtayo dito ng business? Well, I think yun nga, I agree, no? Unang-una talaga, parang may market talaga dito. So just have to know kung ano yung business na bubuksan mo. Is it something that you are passionate about? Is it something like your skills? Or ito yung profession mo? Check mo yung market din. Kung you think na may malaking market dito, then why not? Pero kasi isang nakita ko lang dito, it's easy to open a business dito sa UAE kasi hindi kailangan po na naka-residence visa ka, ha? Oo, pwede siya kahit yung from Philippines ka lang, you are in tourist visa, pwede ka mag-open dito ng business. So, malalaman natin kung correct itong mga pinagsasabi natin kapag kasama na natin later on ang ating guest. Yes. Pero that's what I know kasi nung prinoses yung isang business license ko at yung partnership ko is hindi na ako naka-residence visa, naka-tourist visa ako. So, wala masyadong sobrang daming kailangan na personal requirement mo or
patunay na you can afford ba to run a business, etc. Kasi ano yan maling pananaw yan. Di ba? Tingnan mo sa Pilipinas daw, pag nagtayo ng business, kailangan milyones na agad yung funding nila. Pero dito parang ang bilis. Kaya ang daming talagang gustong magkaroon ng business dito. Kasi in terms of funding, di mo kailangan na malaki agad yung sisimulan na pondo. Kumbaga, you can start from small and then you can make it big. So, yung opportunity na maganda rin. Ayun. So, maganda yung ginagawang support ng government din sa mga nag-o-open ng business dito. Pero siyempre, pag-usapan natin dito, no, pag sinasabi kasi natin na yung location, nabanggit mo yan kanina, pero we have the business-friendly environment. Ayan, pero sa akin kasi, kung Filipino market ang habol mo, malaki ang market mo dito. Sobra. Kasi nasa 1 million, right? As per sa ating consulate, 1 million po ang mga Pilipinos dito. Documented yan, ha? Ibig sabihin talagang legally na nandito. 1 million, imaginein mo yun. Baka kuha ka lang ng 50,000. Parang kilala ko nga lang, wala pa yatang wala pang 5,000. Si Junie lang yun eh. Pero sobrang laki ng network. Kahit nga sabi nila kung business owners na iba natin nakausap, kahit 1% lang out of the 100%. Oo, 1 million, monthly ha, malaki okay yun. Na yun. So, kailangan ito ay kung Filipino market ka lang. Yes, how much more kung yung business concept mo is for all nationality. Yes. Then, tsamba na tsamba ka doon. Sobra, buhay na buhay. No? Oo. So, may mga viewers muna tayo. Hello. Ayan. Thank Si Leo. Ayan, hello. Sabi Hi, Sir Leo. Grabe, ang pogi mo daw. Ma'am Ruby, huwag ka na magtago. Anong si Ma'am Ruby? Sino si Ruby? Si Ate Ruby ng sa singing contest. Yes. Oo. Ayan. We have Hi, here. Ma'am Nova. Naku, yung ating kakanin at iba pa. Thank you so much Hello for watching. Ito naman si Ella Aurelia ay nanonood. Si Ella Aurelia also watching of EL International. At bala ko, kanina, sinichismis ng ating kasama. Tatayo daw ng restaurant. Ay, iba. Diba? Okay. So yun guys, ayan, binati lang natin yung ilan sa mga viewers natin. Another thing talaga is, I think para sa akin, when it comes to quality of life din, well, so far, ang nakikita natin kasi dito, di ba parang sabi nila, dyan sa Middle East or dyan sa UAE, kahit magtagal ka dyan, hindi ka magiging residence visa. Well, I understand yung iba na ginagawa yun, na parang gusto nila na Australia, Canada. Yes. That is fine. Pero kasi ang dami na may mga business owners na nandito na may pera naman sila. They can actually afford to transfer naman to Australia and Canada. Okay. Pero pinili nila dito kasi nandito na yung nasimulan na nila ang lahat dito eh. At saka itong ating Dubai is one of the safest city to live. Yan, di ba? I agree. At saka syempre, another one is we have global talent pool. Ano ba yung global talent? Kasi ibig sabihin nito, kapag nag-hire ka ng mga tao, maraming mga tao na may mga experience na nandito sa UAE. Yes. Di ba? Kasi lalo na Pilipino, bihira lang naman yung pupunta dito sa UAE na walang experience eh. Parang yun ang nasa isip kasi nating Pinoy. O kung gusto mong maging OFW o mag-abroad, dapat may experience ka para may laban ka doon para naghanap ka ng trabaho. Oy, bago na ngayon. Pupunta ako sa UAE, magtatayo ko ng business. Okay. Mag-start muna sila sa empleyado, pero later on, magiging business owners na. Yan na ngayon. Kaya hindi po totoo na pag lumabas ng bansa at pumunta ng UAE, OFW agad. OFW muna, pero pagbalik niyan, business owner na yan. Pwede na yun. Pwede. So, in short, yan sa mga kababayan natin, dito kasi, I agree din doon sa mga transition. Kasi di ba, ang nangyayari kasi ngayon is that marami sa mga kababayan natin na, let's say, regular staff sila. Yes. Okay? Now, mag-aaral sila, example, sa Emirates Education Center, they will learn new skills. And itong skills na to, iba part-time nila yan or isa sideline nila. Diba? And then later on, natututo sila from that kind of business. Then pwede na sila mag-open ng business nila. Exactly. So, di ba ang ganda ng ganong transition? Hello, good evening to Prince M, ang ating segment host. Ayan, naku, abangan nila. So, naku, grabe, ang galing ng batang yan, Pero batang-batang negosyante din yan. Di ba? Thank you so much. Abangan nyo yung bubuksan nilang business. Oo, abangan. Kasi na ba sinabi ko? Sinabi. Chismoso, Chismoso coca. Oo, ayan, abangan nila. Pero, gano'n naman siguro talaga yung mga kabataan din ngayon. They are actually venturing into business. Tapos gusto nila maagang magnegosyo. Pumasok sa ganitong larangan para yung kanilang experience hindi lang doon. So, abangan natin yan. Ayun. Kaya naman guys, ang tabayanan nyo ha, kasi after the commercial, makakasama na natin si Miss Janessa. Yes. Aalamin natin, tika lang, okay, pwede pala maganda mag-business dyan, malaki yung market.
at kung ano-ano pa. Pero teka, gaano pa talaga kalaki ang gagastusin? Oo, alamin natin yan. Oo, one-time gastos ba yan? Paano pag nag-hire ng staff, di ba? Oo. So, tingnan natin kung papasok nga ba sa budget nyo. Sakto. So, ayan, so magbabalik tayo. Kasi alam ko guys, iniiksiyan namin yung mga intro namin. Alam mo kasi, Red, ang dami kasi katanungan at saka marami talaga yung share yung guest natin. Oo, at saka maganda kasi yung discussion natin tonight. Yes, so, yes. we will just play one commercial from Primera Beauty Salon. And then magbabalik tayo, I will be with Miss Janessa na. Okay. Mga kabayan, hanap mo ba ay affordable yet quality beauty salon services? At take note, may free salon services pa. Introducing ang bagong bukas na Primera Beauty Salon in Al Riga, Dubai. Meron silang monthly salon party and affiliate membership. Ang kanilang monthly salon party is an exclusive party every second Wednesday of the month. May free snacks and drinks na, may super crazy offers pa. Save up to 180 dirhams with the 3 different packages. At ito na, enjoy free salon services sa kanilang affiliate membership. Just spend 500 dirhams of their salon services para ma-qualify. Just refer a friend or for personal use. Get 20 points from their selected major services and get 10 points from their selected minor services. Just earn 100 points and enjoy free Moroccan bath with body massage. Alamin din ang kanilang special packages na super affordable para sa automatic membership. Save up to 180 dirhams pa. Kaya mga kabayan, what are you waiting for? Book your appointment today sa Primera Beauty Salon. Okay, and we are back guys dito sa Business Blueprint. At ito na, alam natin ito yung pinakahihintay na episode ng lahat ng mga kababayan natin. Kasi nga marami talaga ang gusto mag-start ng business dito. So, ipapasok na natin sa ating screen ang, syempre no, ang general Managing Director ng Easy Way. Yan, walang iba kundi yan, si Ms. Janessa, Easy Way Business Services LLC. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Janessa. Hi po, good evening. Okay, so una sa lahat, ang tanong natin, syempre para sa mga viewers po natin, I wanted you to share first, ano yung mga services na ino-offer ng Easy Way Business Services LLC? Well, EasyWay is offering a varieties of licenses, not only a business licenses, but mostly all professional services, along with government, connected to all government services related. So we do partnered with free zones, mostly all the free zones, and along with it with Dubai Mainland as well. So nagpa-process din kami ng licenses offshore. It depends po sa client's requirements po siya. So, it's not a limited services type. We do have a real estate in-house, we have an accounting, we have VAT, we have bank services. So, I mean is lahat na po siya ng type ng services under one umbrella. Okay. So, at least para sa mga viewers natin, parang it is a one-stop shop, no, for those who wanted to open a business. Kasi parang you are not just providing licenses, but at the same time, yung other mga services pa, like bank opening, or kailangan nila ng PRO services, at marami pang iba. Tama po? Yes po. Yes po. Yes. Okay, good. So guys, at least alam na natin, ito na, Easy Way Business Services LLC. Pwede nyo silang kontakin. Nasa ticker natin ang kanilang contact number and WhatsApp number. Pwede po kayo mag-message sa kanila if you wanted to start your business. Okay. Now, Ma'am Janessa, simulan po natin muna. Now, I wanted to open a business here in United Arab Emirates. So basically, ano po ba yung mga kailangan kong requirement from my side for me to start the application? Well, to start is just an easy start. I mean, like just we required your passport copy for an SME or a startup entrepreneur. Like we required your passport copy, visa copy, and Emirates ID if they are a previous residence, or cancellation of their residence if they are on previous cancellation. Or otherwise, we can apply as well with passport copy and just a visa copy if they are a tourist.
Okay. So at least it is confirmed na yung mga viewers natin dyan, kahit naka-tourist visa ka dito sa UAE, ay pwede ka actually mag-open ng iyong business license. Okay. Now, when it comes to opening a business license, no, kasi ito yung concern lagi ng iba, ang sabi kasi is, ang cost ng business license will vary depending on the business activity. So, pwede nyo ba kami bigyan ng linaw dito? What is the difference of free zone company na business license compared to mainland? Ayan, para at least mabigyan sila ng linaw. Teka, ano pa talaga ang kukunin namin? Ang common understanding kasi ng karamihan kapag mainland business license daw, kailangan mo talaga ng actual na office mo dito. Pero kapag free zone daw, pwedeng hindi na. So, can you give us a little understanding about yung difference ng dalawa? Well, mostly the difference kasi ng free zone as of now, as per the new law, or as per sometimes kasi mayroon naman tayong every month we have an update from the government itself. So either free zone or either Dubai mainland. So nakadepends din yan sa mga business activities nyo. For example, pag halimbawa the activities does not require to have a physical shop or physical office, then we can go through or we can offer as well a free zones. And kasi kahit yung free zone this time is you can work out with a free zone license in Dubai mainland if it is not required to have any physical shop. So unlike like for example, it depends po sa mga business activities. So mas ano pa rin kasi on the count of clients kasi mas marami pa rin na they have to go through with free zone kasi they can combine, you know, yung activity na they can combine. Mas marami activity. Yes po. So like they can't stack their business in just one activity. So if like, for example, one activity doesn't work out in a month, they can work out with another activity. So, nice. Lahat naman po, it depends po sa client's requirements. It is a variety of activities that you can have the activities in free zone or either Dubai mainland. It's up po yun sa business activity or sa business na gagawin ng clients. Okay. So the thing is, go ahead. It doesn't really require that. I mean, like sometimes some clients, like, you know, they are like scared to ask, like they want to set up a company. They may require to have a physical office as was you asking for. But yung mga free zones naman kasi, lahat naman kasi ng mga licenses does not require to have that to start up. So, depende po yun sa inyo. Kung minsan kasi sa budget, we are looking through the budget. Kung ganun lang yung budget niya, he needs to get a license. Although lahat naman ng free zones, you have an offices. Kasi may mga packages from the free zones that they have already, you can access with their office 24/7. Why you have to go through Dubai mainland if yung scope ng activity mo doesn't require to have a physical office? Why you are planning to proceed on that? What I mean. Okay, so help me understand this kasi ito lagi yung pinagtatalong nila pag wag ka mag-mainland kasi mahal. Mag-free zone company ka na lang kasi mura. How true or how not true yung statement na yon? Well, pag sa cost kasi, if we are looking to have a cost-effective budget na inaano ng client, it depends po kasi yan. Talagang mura naman talaga yung license. Yes, if you want to open only a license or to set up a company without a visa requirements, or the owner itself has a visa already and just he wants to set up for company, for example, then yes, we can offer a cheaper option. There is starting from 5,750 although, and from 6,875. 5,750. Okay, that's very affordable. 5,750 po. It is a free zone license po siya. It is an e-commerce type, pero mostly dyan marketing or like, you know, like what we are doing mostly for Filipinos, like social media influencer, it will be fall on that e-commerce. They are selling through online. So there is some other type of activities on 5,750 that you can combine 5 activities on that. If they were required if they were required only license, but then a free zone kasi, it is not really a good option if you want to have a more visa quota in the future or if you want to add more employee. So, siyempre, minsan, we also advise the clients to go through with Dubai. That's why, as I said earlier, much better if
if depends to kasi yan sa mga clients business activity na they want to set up there. So we cannot like just an offer for them because it is a cheaper option. We are offering them as per their requirements actually. I agree. Okay. So parang sinasabi po natin dito that, you know, for you guys to decide kung free zone kayo or mainland, all you need to do is better to contact muna ang Easyway Business Services kasi they can guide you kung ano talaga yung business license na kukunin mo. Okay ka lang ba na free zone or okay ka lang ba na naka-mainland ka? Pero at least nakikita natin for 5,750, yun ang value, yung long price, no? Pero maaari siya magbago, depende doon sa activity na isasama mo doon. Pero Miss Janessa, ito na. Nagsimula sila with business license. Okay, ito na nabanggit na natin yung cost. Next is, let's say, siyempre ako, kunyari yung mag-a-apply. So I need to apply for my investor's visa. Kasi di ba una naman talaga i-apply ang business license first. Correct? And then after that, then I can apply na my investor's visa. Or may another question is, kunyari, sila employed ako ngayon, may sarili akong work visa na from my company. So okay lang ba na business license lang ang kukunin ko? Or yung isang option na wala akong trabaho, naka-tourist visa ako. So since wala akong visa, kailangan kong i-applyan yung investor's visa or partner's visa. Yes po. So if you are currently working din po, and then if you're required only a trade license, it's allowed din po po. With mayroon din kasi even though Dubai mainland or even a free zone, kasi medyo maluwag na rin yung mga rules and mga terms and condition ng government right ngayon in terms of licensing. So even though if you are currently employed, if you are under employer, that's not required to have any NOC to set up a company while you are working. So yun kasi yung kagandahan this time kasi what I mean is the government itself, they are giving an freedom that you can open a company while you are currently employed. So kahit minsan, although may mga employers sometimes that it's as they don't want their employee to grow, they don't want their employee to have their independent income, then sometimes it happens like, why you set up a company without noticing me as your employer. Pero in the legality, you can set up a company anywhere, kahit free zone, kahit Dubai mainland, without NOC from your previous employer. Ayan, okay, good. Pero siyempre, the more na mas maganda ang relationship natin with our existing employer, the better. Lalo na, siyempre, huwag tayo mag-open ng mga businesses na in direct competition to the company, di ba, na kung saan ka nakabisa or kasama yung family mo. Pero on average lang, Miss Janessa, how much kasi dito kanina, business license nasa around 5,750. Pero guys, like I said, magbabago yun, depende sa mga activities nyo, ha. Pero ito naman, pag kailangan, wala akong employer. So, bibisahan ko yung sarili ko kasi nga ako yung may-ari, no. So, I'll be applying for an investor's visa. Or kapag kunyari, dalawa kami doon, tatlo kami, so magiging partner's visa. Can you give us yung an example ng value or yung cost nung kailangan namin i-ready? With trade license. So depende po yan kasi ngayon nga, we are running as well an offer. Yung Ras Al Khaimah mismo namin na offer, it is direct to Ras Al Khaimah Free Zone kasi we are partner to Ras Al Khaimah Free Zone. So meron kaming mga packages na naka-design mismo on the month offer. So like for example, right now, as in the meantime, I mean like we are currently offering on 1,000 down payment. You can get na ng trade license with like general trading import-export na trade license. Saka for example, we have to mix with event management. Talaga, meron ka ganun kayong option na parang 1,000 muna ang down payment and may business license na. Tapos doon follow na yung iba? Yeah, actually, we are designing the package po. Depende po yan sa monthly namin. Kaya we do last month we are offering it on 500 down payment. Pero right now we offer it again for 1,000 down payment, for example, for one visa package. Pag one visa package po siya. And for the two visa package, we have as well on Ras Al Khaimah for 18,000. Tapos magda-down ng down payment po siya ng 3,000. So, masisecure nyo na yung trade license nyo. For example, trade license nyo for 1 year.
And then, two partner visa na po yun. Yung masisecure in 3,000. Then, after 30 days, you have to provide your post-dated check. After 30 days, you're gonna pay the rest amount. And then the third check, because it will be a 3 check after the 3,000 down payment. So, pwede mo siyang ma-divide eh. So, meron din siya kasing, it depends po yan sa client. No, kasi Kaima free zone lang yan. How about Sharjah free zone po? Is that also applicable if ever? Well, depende kasi yung talagang installment package namin is sa lahat kasi ng free zone, we work on the Ras Al Khaimah, Ajman, Dubai free zone. So mas madami kayong offer. But we work on, if the client is looking for an installment lang kasi talaga siya, is on Ras Al Khaimah kasi yun ang package namin, yun ang licenses namin na they offer directly on Ras Al Khaimah on installment. So, unlike ng other free zone. Yung other free zone naman, we do like we design with it, but it is internal. It's between our company only, not from direct to the free zone. But the client is planning to go through with installment. Pero our installment plan, it is only 2 installment plan apart from the Ras Al Khaimah free zone po. Pero parang sinasabi niyo po no na in general, kasi kanina binanggit natin kung trade license lang nasa less than 6,000 dirhams. Kasi kunyari, like, say, yung mga nagpaplano ngayon na mga viewers natin, may existing visa naman sila with their company na, then no need na kasi na mag-apply ng investor's visa kasi naka-visa ka pa eh. So, you can just get your license and then pwede na mag-run ng business. Pero yun nga, nung sinabi natin na what if kung wala nga silang employer at naka-tourist visa sila ngayon, kukuha sila ng trade license nila or business license with the investor's visa or partner's visa kasi kunyari pwedeng 2 sila o 3. At yung sinasabi mo kanila more or less nasa around 18,000 dirhams. Guys, approximation lang to ha kasi it can vary depending kung ano yung magiging setup nyo. Pero on average lang po. Average for 2 visa package nasa 18,000 po siya. Or we can say 19,000. It is a Ras Al Khaimah free zone. Pero 2 investors visa na yon plus trade license, okay na yun. That's actually very affordable. Plus meron ka pa kayong pag-offer na like for example, pwede rin kasi siyang halimbawa, on the license is 2 partner visa kasi kailangan, it's 100% that they have to divide the shares on both partners. 50-50, Tapos nag-add sila ng 1 person on that. So parang 3 on the license, but the 1 person will be a manager. It's a 0% shares. Then pwede po yun. On the cost of same, 18,945. Or we can say... okay, nice. Basta zero partnership siya. Kumbaga, hatian. Zero partnership, yung third partner will be a 0 partnership, pero parang siya yung magmamanage. She will be the one that will be a manager on the license. Okay, good. Pero yung question po, now that they have the business license, now that they have their own visas, like investor or partner's visa, what else do they need to apply para lang masabi natin na okay, ready na ang company ko? Ano pa ang mga kailangan namin i-avail? Aside from sa office ha, like kasi alam naman natin na bali-balita na required na ang corporate tax. Siyempre kailangan mo ng resibo, kailangan mo magbigay ng resibo eh. 'Di ba? Sa mga customers mo, yung kailangan nila ng company stamp, kailangan mo ng PRN. Is this included na dito sa binanggit mo na package or do you have a separate package for that? Well, for that, it is excluded on the package po, yung corporate excluded. tax. So, additional to kung sakali. The corporate tax kasi, it is required po siya as per the new implemented law kasi. So, it's required po siya. I mean, like, after you set up a company, meron pa naman kayong like 1 to 2 months, in between 1 to 2 months na mag-comply on corporate tax registration. After the license registration po. Okay, good. Pero ano po, let's say ganyan busy na kami or we don't know how to process it. So pwede naman kami, Easy Way Business Services LLC, yung tutulong sa amin noon if in case. Yes po. Basta scope po siya ng mga ng licenses po. We are in one umbrella. Although we are not the one who is working for it because Easy Way is on 2 business licenses lang talaga siya. Pero we have in-house, what we can say, we have corporate partners for accounts, for bookkeeping, for VAT registration, for corporate, for the other type of services po.
Pero ano yung cost nito, Miss Ginesa, if in case na, syempre, para at least maintindihan ng lahat, kasi hindi ibig sabihin na kapag may business license ka na, goods na yon. Pero you can start the operation kasi meron ka ng trade license or business license. But of course, you have to secure your own visa, kaya nga po binabanggit natin na your business visa or artist visa or provided ka ng meron ka bank account opening, di ba? Kailangan mo ng corporate tax filing, and then later on, TRN mo at saka mga stamp. So all of these things, pwedeng sa inyo na nila ilapit. At least hindi na yung marami pa silang kukontakin ng mga tao. Well, kasi in terms sa mga packages po namin, kaya ang kagandahan po kasi ng package namin, it is all in full, like we can say, it's already in one package. So once you set up or once you register your license, not only your trade license you will get, so you will get as well your trade license. Along with that, nagbibigay rin kami ng complimentary, same like a business bank account opening. Of course, it's required to start your company, your business. Then a company stamp, we give a complimentary company stamp. And also, as I said earlier, lahat ng free zone packages namin, there is already included of an office lease agreement. So for the meantime, you will not have a problem while setting up a company na wala kayong office address or you don't have any amount to start to rent out for the office outside. But furthermore on that, you can use the facility of the free zone itself because you can access their office. There is some other free zones that you can access their office 24/7 as long as the office is open. And there is some other free zone as well or some free zone authority that they will allow you to have at least 3 to 4 hours per month that you can access their business centers to use their conference room, to use their office, and to use the facility. It's included on the package free. So you will get free bank account. You will get the free company stamp, free office address, and plus as well, we are giving as well free company logo, free company domain. Pati yun, wow! Ang galing naman, libre na yung logo nila, libre na yung domain. Yes. Domain. Nice. So, nakatipid talaga sila. Yes po. Oo. Ma'am Ginesa, ayan, yung last question ko na lang, kasi syempre later on, no, they were going to hire na staff, di ba? Magpapabisa na sila ng mga staff. Okay, so how about that? Matutulungan nyo ba ng Easyway Business Services din? Kasi kapag magdagdag na ako ng staff ko, parang hindi ko na kaya mag-isa or ng friend ko, parang kailangan namin mag-hire ng mga tao. So, how much yung pwedeng magiging cost kapag nagdagdag pa kami ng employment visa under our license? Parang in average lang, kasi alam natin nagbabago-bago yung prices. Well, in terms kasi, ang costing kasi ng employee visa, it is not a fixed cost. Kasi nga, if we will apply for a free zone, there is some designated authority. Meron tayong Rosatoma, meron tayong, it depends to the issuing authority of your license. Kasi yung license, yung cost of their employee, it varies on the issuing authority kung saan naka-issue yung license nyo. But approximate the employee visa all in all, it will cost around like in free zone, it will be like around 5,800 to 6,000 we can say minimum. And then in Dubai mainland, it will be like almost 4,800 to 5,000 or 5,800 sometimes. It depends din po siya. Okay. Yeah. So, ito na guys, nabigyan natin ng linaw. Alam natin guys, if you wanted to know more about opening a business, siyempre medyo ginawa natin, hindi natin na pinalawak ng matindi. Kasi guys, at least kung may mga personal concern kayo, you can contact po si Miss Ginesa. Again, ang contact number po ng Easyway Business Services LLC ay nandyan po sa ating ticker. Pwede po kayong mag-set ng schedule sa kanila para meron kayong one-on-one consultation para mas magiging malinaw yung plano mo talaga. And of course, nakakatawa kasi nga we have one Filipino na tutulong sa atin to really start the business in a right way at saka talagang magiging smooth ang pag-start ng inyong pagninegosyo dito. So, Ms. Ginesa, standby ka lang. Alam ko, ang dami mo pang information na pwedeng i-share. Pero syempre, magbabalik tayo dahil makakasama mo na ang Queen of V or Queen of Talk. And malalaman naman natin kapag sa real life na ng mga negosyante,
Yan, ano yung mga dapat nyong malalaman, mga do's and don'ts. Yan, kaya standby kayo, makakasama siyempre si Miss V at saka si Ma'am Janessa sa pagbabalik po natin. So we will just have one commercial and then magbabalik po tayo. Standby po, Ma'am Janessa. Okay. Meron kaming 2-in-1 program para sa mga bata. Pinapakilala namin ang Mila. Ang teorya ni Howard Gardner tungkol sa multiple intelligences ay nagpapakita na hindi lamang tungkol sa tradisyonal na akademikong talino ang mahalaga. Mayroong iba't ibang anyo ang katalinuhan na dapat ding bigyang pansin at palakasin sa edukasyon. Bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, logical, linguistic, naturalist, visual spatial, musical. Ang aming programa sa Emirates Education Center ay nagtataguyod ng pag-unlad sa iba't ibang uri ng katalinuhan ay isang magandang hakbang tungo sa pagpapabuti ng edukasyon at pagpapalawak ng kakayahan ng mga mag-aaral. We are inviting our kabayan parents dito sa Dubai to enroll their child in our program, MILA, Multiple Intelligence Learning Approach. Ayan, and we are back. So, ayan po, Monday once again, this is your uncut, unscripted, unbiased, real talk only, and no holds bar. Alam mo, nakikisali talaga yung pusa ako ngayon. Parang mayroon din siyang gusto itanong. Kung gusto nyo mag-open din ng pet shop, pwede po yan. Dahil matutulungan po kayo ni Janessa ng Easyway Business Services LLC. Hi, Janessa! Hello po. Grabe ang ganda ng setup, no? Thank you so much for... Finally, dahil eto na nga, nakasama talaga natin ngayon si Janessa sa kakulitan din namin ni Junie. Talagang kasi sobrang dami na nag-aabang at nagtatanong ng mga to. Mahirap sagutin isa-isa. So again, i-share po ninyo ang ating live na ito para sa mga gustong magtanong. And katulad po ng, kasi ako I am in partner with Miss Janessa ng Easyway. Pagka may mga tanong talaga, diretso na doon. Kasi para hindi lang basta set up ng business, kundi talagang consultation to the highest level ang binibigay po ni Janessa para makapag-desisyon po kayo ng talagang nararapat na ayon. Kasi nga, di ba, Janessa, yung iba, yung sabi namin na dahil uso, edi magtatayo na din lang sila ng business. So maganda na nagkakaroon sila ng consultation, di ba? So grabe, very informative. Ang daming nagtatanong online, hindi natin masagot, no? Basta, kung may katanungan pa kayo, i-message nyo lang or ilagay nyo dyan yung inyong question. At nandiyan naman sa ating tickler, nandiyan kung gusto nyo, direct contact na sa kanila sa Easyway. At nandiyan ang WhatsApp na 971-150-908-1661. So, pwede po nyo i-message si Janessa, sumasagot siya agad-agad. O, kamusta naman ang bago nating buhok dyan, Miss Janessa? Okay lang. Oo, I know that you are so tired. It's Monday today. Actually, napakadami kausap. Maraming meetings si Miss Janessa every Monday. Busy pa Monday kasi. Kaya I'm still in office. Luckily, I'm still in office. Yeah. Nagulat nga ako kasi nandiyan talaga siya sa office. So, para kami din ay hindi na magbabiyahe, maka-stop kami dun sa pumunta sa opisina nila. Talagang ginawa namin digital. So, thank you so much for watching, everybody. At syempre, kung may katanungan kayo, kung ayaw yung mga itanong sa amin, direct yung itanong sa ating Miss Janessa. Talagang, I highly recommend. Talagang wala po akong ibang, partner ba masasabi doon? Walang ibang, ito sinasabi ko palagi na I think 5 years na when we started our own business, yung aming Philpreneur. Hanggang ngayon, diyan pa rin kami kay Janessa. Hindi talaga ako nagpapalit. Oo, hindi talaga ako. So, talagang nandoon pa rin. Kasi hindi lang basta mag-set up ng business, kundi talagang i-consult, what do you want, ano yung kailangan, ano sa tingin mo. Talagang, ito yung gusto ko ganito. Parang pagsasama-samahin niya yung packages na yun into dun sa license na gusto mo. Yun yung maganda. Hindi lang yung kukuha ka ng lisensya, tapos after nun, pababayaan ka na. So,
we have really a good relationship na. So, nasi-share na lang din natin yan sa mga kababayan natin. Nako, eto ang tanong ng bayan, Jenisa. I'm ready. Grabe ang tanong ng bayan. Magtatayo ako ng business, kailangan ko ba? Tanong na yan? Hindi to pang Miss Universe. Kanina kasi very kayo. Ito very light lang. Marami kasi nagtatanong, kailangan daw ba nila ng NOC sa kanilang mga amo kung sila ay magtatayo ng sarili nilang negosyo? Well, pag sa NOC, kasi maluwag na, as I said earlier, maluwag na po yung UAE in terms of NOC. Kung gusto niyo, halimbawa, you are currently working or you are into employment visa, tapos you want to legalize your activity. For example, kung may mga, alam mo na, may mga freelance kayo na ginagawa, you are nasa sideline kayo and you want to be paid legally na meron kayong i-invoice on your customer na legal siya, then while you are working, then pwede na po without NOC. Either free zone or either Dubai mainland, you can set up your company without requirements of NOC from your previous employer. So siguro ma-add ko din kasi kung same kayo na pinapasukan mo or you are employed, for example, I'm into events. Tapos may employer ka, may company kayo. Tapos nagtayo ka din ng same na field, no, yung baka medyo conflict of interest ito, no? So siguro baka kahit ako ang amo mo hindi kita bibigyan ng NOC, kahit magiging kailangan lang siyang hindi mag-complication sa hindi complicated. Yes. At saka ano na din yan, no, Jenisa, parang yung itinayo mo, better mag-resign ka muna dun sa iyong amo, saka ka magtayo ng business para wala kayong conflict dalawa. Baka yan pa yung pagsimula ng away, ano? At pa yung kasi yan yung kalimitan na nagiging problema din itong mga iba nating mga kababayan na same field yung kanilang trabaho ngayon at yung tinayo nilang business. Kaya, pag nalaman talaga ni amo, baka isipin pa no na kinukuha mo yung mga kliyente niya, no? So, mag-resign ka na daw. Yun, maganda. Ito pa isang katanungan kasi ito, way back, kailangan daw ng local partner sa lisensya. Paano daw ba ngayong yung ownership, kailangan pa rin na merong lokal na ka-partner or 100% ownership kung Filipino siya? Well, depende yan. See, if we are speaking about local partner, kasi it applies lang naman on Dubai mainland licenses. So, on all our free zone authority, actually, there's 100% na po yan automatic. So, walang local po doon. Pero ang Dubai mainland kasi, as per now, I mean like, meron na kasing kaluwagan in terms of partnership. So, nakadepend po yan sa agent na sa client natin if they want to go with local or they want to have a local agent or they want to be 100% ownership. So, kaibahan lang dyan is in the difference will be with the cost of the professional license jumping into LLC license. Kasi pag sinabi natin LLC license under Dubai mainland, so automatic po yan, it's 100% foreign ownership without any local on their trade license. Pero pag sinabi kasi natin professional license or professional sole or professional civil partnership, halimbawa 2 o 3 yung partner nila doon, and it's a professional, then local agent is present, but the local agent has no shares at all. So, so the LSA itself sa professional license is the local agent has no authority in terms of your business activity po. Ayan, so malinaw po yan, mga kababayan po natin na nagtatanong kung kailangan ng local partner. So, specifically sa Dubai mainland talaga yan. Again, it depends kung ano yung scope siguro and yung magpa-process kung kailangan nyo ng may kasamang dyan. Kasi may mga, alam mo na, may mga kailangan pang legality na dyan. So far sa free zone, they are 100% ownership ng ating mga kababayan. Kung gusto ng kababayan, kung ikaw ay other nationality, yung nationality mo, 100% ownership yun. Hindi mo na kailangan ng isang Emirati. So, ayan po clear po yan mga kababayan po natin. Grabe, alam mo, pag Dubai mainland, bakit daw ba ang mahal-mahal sa Dubai mainland?
Ayan, Janisa. Ayan, basta lang katanungan siya na, ang mahal-mahal ng Dubai mainland. Ayan, so si Janisa na mismo ang ating pasasagutin dito. Well, nga ba? Depende po yan. Kasi pag sa mga depende po kasi yung meron ding mahal sa free zone, meron ding mahal sa Dubai, or meron din namang cheaper option or cheaper license sa Dubai mainland. So naka-base po yan. The cost of the license, it depends on the business activity po kasi natin under Dubai mainland. Kasi ang Dubai mainland kasi, merong mga licenses na we call it as instant license, does not require to have any external approval, or does not require to have a physical office ijari upon registration of the license. So, meron tayong option din na cheaper option na pwede para sa masa. What I can say, if the client is looking forward to have their visa in that, and then along with at least like there is a 3 to 6 employee quota on the license na. So, meron tayong mga type ng licenses na like for example commercial brokerage, or like a project management, something like a professional services activity na hindi required ng external approval from the other part of the government, and does not required to have an office ijari. Meron na siyang license, you can secure na yung trade license, tapos with investor visa na siya, plus 3 to 6 employee visa quota for the cost of 11,500. Wow. Dubai mainland po yun. So, depende po yun. As I said, depende po yun. So, like for example, yung mga cleaning services natin, kasi mostly cleaning services or technical services, kasi yan talaga it is, on the market itself kasi ng Dubai right now, it is like 70% mostly clients go through with technical or with cleaning companies. You know, the business is ongoing on this type of business activities. So, sa ganyan, medyo may, what I can say, hindi naman siya as talagang mahal in compare with the free zone. Like for the cleaning or technical, you can get it on like 15,000 along with your owner visa na siya, or along with investor visa, you can secure na yung activity na yun. So, it depends po yan. Ang Dubai mainland natin, nagmamahal siya if depende po sa business activity na gusto niyong i-set up. Ayun, malinaw na malinaw yan mga kababayan natin ha. Sa mga questions nyo pa, mag-message lang po kayo at 050-908-1661. Sa EasyWay, si Janisa mismo ang sasagot niyan. Ako, eto, may isa pang katanungan. Gaano naman po katagal makapag-set up ng business ang isang nag-a-apply? So, usually, how long does it take pagka in-apply ang kanilang trade license? Well, applying or a time frame actually for the trade license, it depends po yan if you are applying in Dubai mainland or you are applying for specific free zone authorities, kasi may mga time frame yung each free zone authority. So unlike like Ras Al Khaimah, we do in Ajman, we do in Dubai mainland, Dubai free zone, we do Maidan, we do Sharjah. So nakadepende po yan. Lahat ng free zone authority, they have a time frame. So, and Dubai also, there is a time frame. Pero if you want to have not a lengthy process, so most probably we are giving as well the Dubai mainland licenses in 2 to 3 days. And then Sharjah free zone in 2 to 3 days. So, yun yung medyo mabilis namin na licenses as per the issuing authority direct po yan. Yung Ras Al Khaimah namin is quite a lengthy process. So, it may takes like 3 to 5 days yung licensing for you. Yan, linaw, grabe. Nagmamadali na si Junie, marami pa katanungan si Junie na pag-usapan nyo na lang dalawa yan. Ano? Pero eto muna, napakadami pa ng mga questions dito. Pero please visit ang ating ang website po ng ating EasyWay and also the Facebook page. And syempre, pwede kayo mag-message sa WhatsApp at para kung ano pang information ang nais yung malaman. Meron lang kami katanungan dito sa'yo, Miss Janisa, before I post for a commercial break and Junie will come back. Tapos na siya mag-break. So, eto it's just a yes or no answer coming from Miss Janisa of EasyWay Business Services. Game ka na ba?
chocolate or ano. Hindi, biro lang. Is it yes or no na ang mga bagong entrepreneur ay walang pagpaplanong ginagawa? Napaisip? Hindi ko na-gets. Ang mga bago bang entrepreneur o bagong papasok, yes, yung bagong papasok na entrepreneur, wala silang plano about their business, yes or no? If you want, actually, kung nagbabalak kayong mag-open ng company, what I'm telling you is at least you have a plan. At least yes, something playing in your mind. At least something, you know, I can say that you have a desire. Yung passion on that. Kasi how you can open a company without any knowledge on that, without experience on that, how you can, I mean, pay the license. I mean, like, paying a license is like giving it into garbage without knowledge in how to handle it. And I mean, like, kailangan kasi talaga, in terms of opening a business license, if you want to start as an entrepreneur, kailangan hobby mo na eh. If you are currently, you are doing as an hobby, you have a desire on it, alam mo yun yung fire, there is a fire igniting you inside of you that you want to grow it. So, yun na yun eh. That is the start. So, kailangan talaga may plano. So, dapat magplano talaga kayo. So, ito, you have something in there. I mean, like, kailangan passionate ka on that terms of, gusto ko lang ganito. Gusto mo yung gagawin mong business. Yes. Kasi ikaw is, what I mean is, being entrepreneur means, I don't believe with, I mean, like, kailangan mong mag-hire ng tao to work with you eh. Being an entrepreneur means, you have to apply it first for yourself eh. Same like Madam B. Marami tayong kinakaano. Pero she is working. Yeah, actually, tama yung, and I also share this during ng mga nakaraan naming live with Junie na, I think, the second session namin, episode na, till now, talagang wala akong empleyado. So, inaano ko yung mga naka-freelance and kasi ako na mismo, ako na nagsisekretary, ako, bahala na. Basta lahat ng blame na sa akin na. So, ito yung natutunan ko din kay Jenisa na pagkakailangan na ordinary na pagkakataon, wala ka ng choice kundi talaga magkaroon ka ng mga empleyado. So, na ano yan, time will come. Pero kung kaya mo pa at alam mong patakbo, kasi mas maganda kasi nga business mo yan, di ba? So, dapat you know how to manage. Yung mga maliit-liit lang na bagay, kasi I'm into events, actually, ang aking bread and butter. So, dapat marunong ka ng, kahit hindi naman professionally, alam mong i-operate kung anong dapat i-operate. Para you don't rely on persons. Kasi ako, ayoko nang nabiblame. Palagi kong biniblame na lang yung sarili ko. Hindi ko nagawa. Anyway, eto. Is it yes or no yung nag-e-expect tayo ng mabilis na result, Ms. Jenisa, pero wala naman tayong ginagawa? Yan. Gusto in 1 year, 2 years, 3 years, talagang grabe na yung business natin. Pero in some point, talagang hindi ka naman ganun ka tinding mag-exert ng effort. No. Yan. How you can succeed if hindi kayo nag-insert ng effort on your own business eh. So, parang bata din yan eh. I mean, like we can say if you're having a kids, so you are nurturing them eh. So the business is also the same eh. So, how you can succeed if you're not nurturing your own business to grow? Alam mo, ito hindi pastok itong kinalabasan natin kay Miss Jenisa. Talagang ini-explain niya talaga dapat. Ano dapat gawin. Anyway, mag-post po tayo for a commercial break and when I come back together with Junie again. So, ayan, may mga question pa kasi yung nakabindin siya na gusto niyang alamin na pwede naman sila mag-usap. Time ko this time. Oo, kakainin natin yung oras ni Jenisa. Okay, so we will be right back. Pwedeng uminom muna si Miss Jenisa kasi marami pang mga katanungan. Okay? Okay.
Mga kabayan, hanap mo ba ay affordable yet quality beauty salon services? At take note, may free salon services pa. Introducing ang bagong bukas na Primera Beauty Salon in Al Riga, Dubai. Meron silang monthly salon party and affiliate membership. Ang kanilang monthly salon party is an exclusive party every second Wednesday of the month. May free snacks and drinks na, may super crazy offers pa. Save up to 180 dirhams with the 3 different packages. At ito na, enjoy free salon services sa kanilang affiliate membership. Just spend 500 dirhams of their salon services para ma-qualify. Just refer a friend or for personal use. Get 20 points from their selected major services and get 10 points from their selected minor services. Just earn 100 points and enjoy free Moroccan bath with body massage. Alamin din ang kanilang special packages na super affordable para sa automatic membership. Save up to 180 dirhams pa. Kaya mga kabayan, what are you waiting for? Book your appointment today sa Primera Beauty Salon. Okay, so we are back. Ayun, naka-ready ka na pala sa magbabalik. Naka-smile ka na agad. Siyempre, lagi naman talaga ako naka-smile, no? Anyway guys, para sa mga viewers po natin, maaaring nanonood sa atin ng hindi na live, no? So, yes. We have 2 options. You can either directly message po si Miss Janessa sa kanilang contact number, nasa ticker natin. Ayan, yes. Nasa baba dyan. Please screenshot nyo yan and message nyo ang Easy Way Business Services LLC, or pwede rin naman kayo mag-message sa Facebook page ng Business Blueprint kasi nga si Miss V lang naman may access doon. Ay, grabe, ikaw yun. May access din ba ako? Oo, so we will try our very best kung paano namin kayo matutulungan. Yes, hindi naman, ipapasa natin dun sa mga dapat sumagot. Like our guest, di ba? Oo. Okay, so ito na, ibalik na natin ang ating guest sa ating screen. Ayan, si Miss Janessa. Sana all nakainom na ng tubig. Yan. Oh, di ba? Pag pumunta ka sa office nila, naku, daming water dyan. Ako kasi parang this is our last segment for our live tonight. So gusto ko lang malaman kay Miss Janessa rin, paano yung kwento naman ng buhay mo, Miss Janessa? How did you transition to business? Para at least, alam mo ba, di ba? Magiging grabe, hindi ako nakapag-ready dyan, pre. Kaya pala pinagmamadali. Hindi, nung nag-Dubai ka ba? Or nag-abroad ka? Yes, OFW ka muna? Or entrepreneur ka na agad? Or nag-transition ka from OFW to OF? Nag-transition to siya. O sige, ikaw na mag-share. Chismosa talaga. So, it's a transition po siya. Oh. So actually, I believe on smart and work hard. Yun ang kailangan. I've been an employee. I've been an employee po kasi almost 8 years na rin on the same field. Then, like, on the later stage, ayun nga, I given a chance na to manage the own. Like, not really an own kasi may mga partners din. And then, we can say, there is some other disclose agreement on that. Yes. At saka mas marami siyang natutulungan ngayon when she already have this business. Oo, that's good. Only kababayan. Oh, bakit gano'n? Parang habang tumatagal, lumilid ang mata ko, friend. Alam ko, hindi naman ako Japanese. Excited ka na kasi na makausap si Jennifer na hindi ako kasama. Tomorrow ko siya kakausapin kasi I wanted to get another license kasi. Yes. Anyway, Miss Janessa, ganito na lang. Kasi syempre, I know, at alam naman natin lahat, lalo ng mga viewers natin, everybody want to become a business owner or negosyante or magiging boss. Yes. Diba? Yan naman yung end goal na gusto natin eh. Pero siyempre, ang isang reason kung bakit ayaw nilang magsimula is because they are scared. Na parang baka masayang lahat ang pera ko, sayang yung pinaghirapan ko, etc. Or wala akong malaking pera. Oo. So now yung question is, sa iyong personal experience, what makes you believe na itong nag-open ka ng business, along with other partners na meron ka niyan, na alam mo na you will not going to fail? Kasi ito yung dahilan yung hindi pa sila nagsisimula, failures fail na agad, nasa isip. Yung pinag-uusapan nila. Pero how did you assure yourself na yung business na bubuksan mo ay hindi siya mag-fail agad-agad or hindi talaga siya mag-fail at all?
Well, actually, kasi ang sinabi ko na nga before, di ba, if you don't have passion or you don't have desire, kasi nanggagaling sa puso natin yan not in the mind only. So, pag meron kasi tayong something na we desire, then we put through on that, and we apply on that, and we work for that. So, parang ganun ba? I mean, like starting up a business, it's like you are nurturing your own child. That you are looking to them to, you know, yung ganon, you are nurturing them. So, yung business is also the same. And then, I believe na in the business, actually, once you want to start your business, you doesn't need to put that negative thoughts. Lahat kasi dapat, it's an open mind. Lahat, you are, I mean, like, you are thinking always, oh, no. I mean, like, kahit may mga kamag-anak ka or friends or something, anyone, just put them aside. Just go through with your own line. Kung ano yung desire nyo nga, di ba sabi ko, if you have that desire, you pursue with that. Kasi you know that, not the people know that. So parang ganun, di ba? So, ayun. Mindset talaga po yan. I mean, like, in business, it's not like, you know, kasi pag meron kang fear, I mean, like, starting up a business is, if you are fear, I mean, like, because of course it's a money, it's your time, it's your, everything is there. So, if you open a company, even it's a small business, even it's 1,000 or 2,000 you paid on that, but it's still a business. We can say you're a entrepreneur on that. So what I mean is, you put all your efforts on that. You have to decide. I mean, like your mindset is like, no, in like, you have that goal. I mean, like in a month, I mean, like, I'm not into this. In next month, in next year, you will see me in this. I mean, like, you have that steps already, not going down, but only you are looking to a higher stage. Ayan. Kasi it will, I believe po, kasi parang if you are thinking down, then you will be more down. So that's why, you know, sometimes I can say, like, pag may mga clients ako, because of course, it is a varieties of clients I've been meeting every day. And, you know, sometimes, like, they're asking for I'm not just, like, I can say, like, we are not just selling a license, especially me. Kasi I can say on them, So if the clients sit with me, and then they discuss, and then they have something like fear on them, then I'm trying to revive them. I'm trying to, like, if you are planning to set up a business, actually, you don't need to put that in your mind that you have something negative on that. You need to be open. But there's no room for negativity kasi that will not help you to become successful. Exactly. Kasi everything, it comes from the mind. Kasi if kung ano yun kasi yung naisip natin, it's a magnet. So it's like something like you mix the feng shui. What you can say that one, I can say, I don't know. I'm not believing on that in the Chinese something, but it is really true. Kung ano yung naisip natin on that, then yung nangyayari. It will come. So I can say, like, don't think negative. Just always like, oh, I want to set up a company. By next year, you will see me, inshallah, I'm on to there. Yeah. Ito, di ba, nakita naman natin, si V kasi hindi lang isa ang license niya. Ang dami, hindi ko alam, may addiction ba pagdating sa pagkuha ng business license? Actually, it's not addiction. I was like, you know, I was parang nag-ano nga ako, so how you can handle it? Sabi ko, ilang business mo na. You are a manager there, you are a partner there. Yung tinanggal ko na nga yung pangalan ko. Actually, it's not an addiction kasi alam mo yung... May joke lang naman yun. Hindi, mukha ka kasi... Bakit hindi mo na kami pakainit mukha kasi dito? siyang seryoso, Janisa. No, actually, kilala naman ako ni Janisa. We've been, you know, friends long time na. Hindi lang basta business, ay pinag-uusapan namin. Pero talaga, yun yung tipo ng I can open things kay Janisa in terms of this and that. Ay, isa lang talaga marinig mo sa kanya, it's okay. Ganyan lang, kahit alam naman na minsan na talagang, ay, it's okay lang yan, madam, ganda. Pero to be honest, bakit dumami yung aming mga businesses? Kasi marami tayong tinutulungan. Diba? Yung, for example, ikaw, hindi mo pa kayang magtayo ng sarili mong trade license and you need the help of other people na gusto din nila of your same situation with you. So mag-share kayo doon until such time na maging okay na sila, then they can have their own. Yun. So, I agree. Yes, medyo may mga, alam ni Janisa, may mga company tayo na we need to close kasi nga nakapagtayo na sila ng kanilang mga sariling name, which actually, happy tayo. Yung kaya dumami.
Correct. Diba? Kaya dumadami siya, pero wala talaga akong kapera-pera. Pero at least ngayon, para sa mga viewers natin, lalo na yung mga nanonood sa atin o makakapanood ng video natin, at least we know that there is one Filipino, one Filipina, Miss Janessa, to guide us na kung saan talaga mapupunta yung tama, yung mga applications nyo and what are the things that you really need, how much do you need to spend. Kasi since they are offering naman some promotions from time to time. Sabi nga niya kanina. Grabe ang promotion niya. Non-stop yan. Oo, parang they will not run out of creating a promotion naman. So, Depends on the month. Last month, it was 500. Nung last month na, 500. Wala bang 100 lang? Grabe na yan. Magsa-start kami. Ayoko na. Actually, ito yung sinasabi ko na di ba marami yung lumalabas na mga business setup, promotion na walang Actually, hindi yun sa government. It's actually the easy way. Sila yon na kausap ng gobyerno, hindi yung kliyente. So in short guys, ibig sabihin po, itong si Easy Way Business Services LLC is a company that are helping yung mga applicants na gusto mag-open ng business na magkaroon ng direct connection din naman dito sa mga yung mga government, mga free zone companies na binabanggit natin sa mga previous episodes natin. So hindi po ibig sabihin na sila yung nagbibigay ng visa ha. So they have still government with this kind of different governments. Baka kasi minsan parang kanina lang, may na-receive daw ng mga email yung mga board of director ng aming isang company na, which actually we closed it already last year pa. Kasi sabi ko sa kanila, you need to read the whole content nung email kasi it's a general thing. We have a record from that specific government. Kaya nag-email sila na ganun. Maliban nila sa dami ng mga business owner. Ano daw? Dito may comment from Ethan Lubis. Ayun. Sabi, I hope soon makapag-open din ng own why business. Not? Naku po, yes po, manifesting tayo dyan. Yes, ayan. And of course, si Daisy Santok, sabi niya, if you're putting up a business, you need to be fully ready, not in just a matter of money, pero dapat full package, financially, mentally, physically, etc. At saka dapat mayroon kang asawa na supportive katulad ni Daisy Santo. At saka ni V. Ayan. Ang importante yan. At saka alam mo ako, like kung sinasabi din, opportunity actually knocks once. So make sure na pag yung opportunity na yun, nasa harapan mo na, i-grab mo, and then saka mo na isipin kung paano. I agree kasi minsan, di ba, Miss Janessa, I'm sure you will agree with me, no? Minsan kasi may mga naiisip tayong business na maganda siya ngayon. Okay? Kung hindi mo siya gagawin ngayon at palipasin mo pa ang ilang taon, marami na nakagawa nun, hindi na ikaw yung maaaring magiging maganda. Parang you are now competing with so many businesses na nag-exist. And I always believe na pagka-passionate ka dun sa gusto mong i-open na business, gawin mo na agad. Correct. And then habang bata ka pa, kasi nga yung mga Pilipino, di ba, when we reach 65, doon pa lang tayo nakakaisip. Ayan, layo pa ako sa 65. Ako din, malayo pa din ako, tsaka si Janessa. Mga 50 years pa. No, what I'm saying is, habang bata tayo, yung energy natin, ilagay natin doon. Kasi kung nangangamuhan nga tayo, binibigay natin yung talent natin, energy natin, para yumaman yung may-ari ng company. Why not na gawin mo yung same effort habang empleyado ka dun sa iyong business? Agree. I think mas maganda. And then of course, one more thing with the help din, syempre, ng Easy Way Business Services, no, since they have option naman ng mga partial payments. At least hindi mo kailangan na ready ka lahat-lahat financially. At least start mo muna sa ganito and then may payment. Ayun, meron akong personal question kay Janessa. Okay. Being one of the owner of Easy Way Business Services LLC, ano ba ang pinakamahirap na na-encounter ninyo na kliyente? Not necessarily kung anong nationality niya, pero ano yung pinakamahirap sa inyong i-handle na situation? Aside from kakulitan ng mga kliyente natin. Ayan. Ano yung as based on experience naman po, siguro in terms of my kasi mga 10 years na rin ako into business setup, pero parang wala naman akong masyadong na-encounter in terms of... Season sa kanya yun. Kasi aside from before opening kasi the business, she's in that industry. Meron din minsan, I mean like, meron din minsan na they ask for all. I mean like,
they ask for all the packages. They go through with the free zone. They go with all the free zone authority. They jump on Dubai mainland. Oh, yes. I mean, those type of client kasi hindi pa sila ready. So we can say, I understand that they do like, window shopping, parang ganon. So they just catch all like, something like this. So ask here, ask there. It's a difficult client actually kasi in terms of the financially, they don't have that ready on their packet. They're just doing window shopping, same like we are doing in going in the mall. So yun yung hirap talaga. And then it is a lengthy period of time na they need to decide. So like there is some like they will ask you in all the packages, and then they will get the name approval with you. Then something like if you are into sales, because of course I'm working in sales as well, so everything I can say. So there's something like it will light you up because I will get the company name right now. Most probably once you get the company name, you can say like, tomorrow I'm gonna pay it. You just send me the link tomorrow, and finally they ghost you, and you can. Then they will return back like in 3 months or in 4 months or in 6 months or after 1 year they return back. That is a difficult. Ayun, grabe. Ayan. Okay, well, ito overtime na naman tayo, Fred. It is always not enough, no, to have a very great discussion. Yan, lalo na coming from our special guest tonight na, di ba, in summary, na-realize natin na when it comes to requirement po, napaka-simple lang ang kailangan. Okay, yun nga lang when it comes to cost, at least nakikita natin na may mga options. Plus, of course, lalo na yung mga promotions na in-offer din ng Easyway Business Services. So, since this is our last question na lang, so siguro, Ms. Janessa, siguro message mo na lang to our viewers who are planning to open their businesses. Ano ang maipapayo mo sa kanila? Yung word of inspiration mo sa kanila or encouragement mo sa kanila? Well, i-encourage ko lang sa mga new setup or sa mga new startup company or sa mga nagpaplanong mag-open ng company. I want you guys like it's the mind is totally open on what you want to do. At like you have that desire na we have that all that I believe in all human that we have an instinct . We know it. We can feel it . We have that passion. We have that desire on us that you really want to pursue on that type of business, or you really want to put an effort on that financially. Your mind and everything is ready to go through with that. And yes, I'm here actually. Miss B is there as well. And apart from that, you can call me or you can message me. You can reach out to me on Facebook. I'm on there, on Instagram, in social media. You just message me and I'm free. I can return back to discuss also if whatever you have something na parang you want to clarify it in your mind how to set up what you desired actually, because sometimes we start up on a company that we start up on the client that there is some other client, mostly of the clients that came to us, like what I experienced is they came to me and they are still like, they don't finalize what is their business activity, but they have that desire there. So from that desire, it's like a fire. You ignite that fire and you give that option to them. And like finally, oh my God, I open up. Yeah. It is that one. Sometimes we can say, oh really, that is the activity, that is the business that it's in my mind, but they cannot speak out. They cannot, they cannot, they cannot describe it. But because we are here, I am here. I can put something like suggestion. We are open for the suggestion, for the clarification, for the client clarity. So it is in-house. It is in full package. Ayan. So maraming salamat of course Ma'am Janessa, ayan, sa iyong time to
help us, share sa mga viewers natin yung mga knowledge na kailangan nila. O, siya na lang ang tao sa office nila actually. Oo. Diba? Thank you so much po. Finally na tuloy na, no, ang ating Thank you. Bye-bye. Ayan. Yun. Okay, ingat po. Good luck to Philippines. Thank you. Philippine entrepreneur. Okay. Bye-bye po. Okay. So yan There guys, you ang go. ating special guest, syempre, ang Managing Director ng Easy Way Okay. Services. Ayan na, kung saan na talaga natuto tayo, no? Grabe, na-excite ka, no? Oo. Kung hindi na talaga tayo malulobat, pwede pa tayo mag-extend. Pero kasi actually, nung last natin, medyo mas mahaba yata to. Oo. Pero grabe kasi yung topic. So, the rest ng question ninyo, pwede nyo itanong yan, message nyo lang sa amin dito sa business blueprint natin. And at the same time, doon sa directly sa ating Easy Way. Again, napanood nyo ang ating business blueprint, ang uncut, unscripted, unbiased, real talk only. Unplanned No? siya, pero Unplanned. it always end up with a very good conversation, Yes. learning from our special guest. At saka nakakapagbigay tayo ng inspirasyon pa, no, sa mga Exactly. Pilipino to start becoming an entrepreneur at magkaroon ng proper documents or proper Yes. licenses. Ayan, at saka syempre, sabay-sabay tayo magiging successful. So, Miss V, thank you so much for the dinner. Thank you so much, Juni, for Thank you so coming. much for giving one cut to me. What? Ay, hindi ba? No! Thank you so much po sa inyong lahat, mga kababayan. So, ayan. Till malaking next tulong po yan. Monday. See you! See you po. Good night.